Okay, so discuss naman natin tong another passport problem. And MSTA ito lumabas eh. Pero parang pisad, no? Kasi forces. So, sige. Bakit nga ba hindi rin to sa pisad? Or may lumabas na rin ganito. Lumabas na nga ba yun sa pisad? Di ko alam kung sa CE ba yun. Pero may video na ako na. Touch ko na lang din. So, di mo siya magagamitan kasi ng ano eh, equations of equilibrium sa pisad. So, dun ka sa another formula, another solution, which is yung by using forced triangle. So, ayun, from the word itself, triangle. So, ayun, MSTE yan. Ayun, cosine law, sine law. Ayan, parang solutions of oblique triangles lang bali. O sige, so two forces, 18.6 daw and 24.2 act on a body. Okay. So, ayun, nag-act daw sila sa body. Okay, so parang to concurrent forces. Gawa na lang ako. Di ko alam anong magnitude niyan, anong angle niyan. Ayun, if their directions make an angle of 50 degrees with each other. So, pwede na siguro mga ganito. Pag ganyan. Tapos 24 to 50. So, mga, di ba this one is 90, 45, 50. Mga ganyan siguro. Tansya-tansya lang. Sige, so, okay lang ba to? Okay, nice naman. Nakahiwalay naman pala siya. Okay, so two forces daw. 18.6. Pangit ng sulat ko, wala. 18.6 kilonewtons and 24.2. Okay, act on a body. So if their directions make an angle of 50 degrees, 20 minutes. Yan. 50 degrees, 20 minutes. Okay, so find the angle that the resultant makes with a larger force. So actually, mali yung figure na yan. I mean, sige, explain ko na nga lang. So, alam mo yung Pythagorean, ay, alam mo naman yung parallelogram theorem, di ba? Di nang gagamitan to ng Pythagorean, oblique na nga siya eh. So, kung di magamitan ng Pythagorean, gamitan natin ng parallelogram. Na yun? Term dun eh. Parallelogram method. Ayun lang ata yun. Sige, so gagawin natin dyan, i-duplicate natin to. Ilagay natin to, i-connect natin siya dito. Ay, nawala. Nangyari dun. Okay, nakuha ko naman na yung force eh. So, ito yung i-connect natin. Yun. Idudugtong natin dito. And ito, ayan, dudugtong naman natin dito. So, yun na yung approach kapag mag-ano ka para mag-vector method ka. Then, ang resultant nun is nag-uumpisa dito papunta sa intersection nila. So, yun yung resultant. So, pili ka lang ano i-consider mong triangle. Ito ba o ito? Parallelogram siya pero triangle lang din talaga. Forced triangle. Kasi identical naman yan eh. No? Identical naman yan sila. Okay, naka-rotate lang. So kung aayusin natin, ito na yung 18.6 kilonewton, di ba? Tapos ito yung 24. So ito yung resultant. Yan, na yung resultant. Tapos, paano mahati ito? Ito yung distance, ano nila, tag nito? Angle between them. Sabi kasi act on a body, no? Two forces, 18.6 kilonewton and 24.2 act on a body. Okay, if their directions make an angle of 50 degrees, 20 minutes with each other. So, ang naisip ko siguro dito ay hindi yun ito yung 50. Hindi ito yung 50-20. No? 50-20. Oo, hindi yan. Pwede rin kasi yung ito. Okay? Pero ang sabi, um, tawag ito, act on a body. So, di mo yan sila pwedeng, hindi yan pwedeng ganito pala. Oh, kasi kung act on a body, ano yan siya, concurrent. So, andito yung body, parang yan, body lang yan. So, ganyan yung pag-act nila. So, tama lang pala yan. Okay, so 50 degrees, 20 minutes. So, ayun.
Paano masosolve yan? So 50-20 rin to, di ba? Edi ano yun? Sum of interior angles ng parallelogram or quadrilateral, 360. So, meron ka ng gagawin mo na lang ay 360. Babawas mo yung dalawang ganito. 2 times 50 degrees. Tapos, 2 times, nangyari? 2 times 50 degrees, 20 minutes. And then, divide mo by 2. Kasi, itong 2 times 50 degrees, 20 minutes, ito na yan sila. Yung dalawang to, isa lang kukunin mo. Sum na yan nun eh. So, di-divide mo lang ulit by 2. So, ayan. Ano yan? 129.40. Obviously, obtuse. 129 degrees, 40 minutes. So, ayan. So, ano ba yung nahanap? Find the angle that the resultant makes with the larger force. So, ito na yun. Ito na yung tinutukoy. Pag ganyan kasi, makes with the larger force. Ano yan? Ito? Yun ba yung tinutukoy dyan? Sige, tignan natin. Kasi iba yan dito eh, no? Sige. So, pwede siyang ito. Ito yung larger force eh, 24.2. Tapos, yan, 24.2, 24.2. So, ito yung angle na yan. Ito pala. Pangalanan natin theta. Ito rin yan, di ba? By geometry. Theta. So, paano yan? Anong kakonsider mo? Ito na lang. Itong triangle na lang to. Consider natin para okay na tayo. May fix tayong gagamitan. Ayan. Ayan, triangle na yan. So, ano lang yan? May angle ka na nito. Kunin mo muna yung resultant. Magko-cosine law ka pa pala. Magko-cosine law ka pa. Dadalawang beses mo yan. So, that will be, paano yan? Cosine law. Okay naman siguro, no? R squared is equal to, paano ko ipangalanan to? AB na lang. F1 tapos P. Or ano na lang, P tapos F tong isa. Tapos resultant naman yung isa eh. Pwede naman, no? Pangalanan ko tong F, pangalanan ko tong P. Para mo lang may pangalan tayo. So, R squared is equal to sum nung squares nila, P squared plus F squared, minus twice nung product nila, PF. Then cosine nung angle katapat nung resultant, 129 degrees, 40 minutes. So, ang R na natin ay, pwede na yun, rekta na yun. Pero i-AB ko na lang siya dito. A squared, kasi mauulit-ulit eh. A squared plus B squared minus twice ng AB. Ito na lang, i-recta ko na lang yung angle. Cosine 129, make note, make sure naka-degrees ka. 129 degrees at hindi ka naka-radians. Calc natin yung RI. Pwede na yung magkapalit, 18.6. Yung isa ay 24.2. So, ang resultant, laki. 24.2. Ang resultant natin ay, ayan, so 38.81. Ano yan, kilonewtons? Okay, nakuha mo resultant. Ayan, mag-sign law ka na dyan. Kasi makuha mo ba agad yun? Hindi mo makakuha pag nag-sign law ka agad. Kasi ang dapat sa sign law, opposite yung angles and sides ang given. So in this case, hindi binigay ito. Anong pa yan? Hindi ka pa mag-sign law agad. So kailangan mo muna dumaan sa cosine law. Then ito, ano ba? Ito pala. Yung P pa lang hinahanap. Ito, tas yung katapat niya na theta. So yun, by sin law, makuha na yan. Sin theta over yan. P is equal to, yan, sin na ng 129 degrees, 40 minutes. Tama? 29 degrees, 40 minutes, sin tapos over resultant. Okay? So, lagay ko sa F yung resultant. Force lang. So, mangyayari, P. Ano yung P? 18.6. 18.6 times sin 129 degrees, 40 minutes. And divide ko by yung resultant. Then, naka-sin theta yan. Arc sin ko na lang. Arc sin. Ay, sin lang pala yan. Arc sin.
Ayan, 21 point. Ayan. So, naka-ano pala yun, DMS, degree minute seconds. Ayun, 29.39. So, may nakuha tayong angle theta na in exact value, 21 degrees, 38 minutes, 21 degrees, 38 minutes, 55.56 seconds. Ayun. Ganyan siya. 21 degrees, 38 minutes, yung 39. Ayun siya. 21, 39. Oh, ayun. Okay. Ayun, madali lang naman. Nag-ano tayo. Actually, may shortcut yun sa ano. Maturo ko naman na siguro yun. Sa taas. Ito. Password problem. Ito pala. Password problem din. Pero ano nun to? Cosine law. Cosine law din to. Same lang. Pero ito yung, nandito yung may ambiguous case ng sine law. Attach ko na lang. Password problem din pala yan. Then, ito rin. Okay, so ayun. That's it for this problem. We learned something. Thank you.